Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 544 na araw pa bago ang election 2016. Pero isang bagong tambala na ang pinalulutang ng ilang taga-Partido Liberal. At yan ang Mar-Poe tandem o Mar Rojas at Grace Poe na itatapat sa pagkandidato ni Vice President Jejo Marbinay. Ano naman kaya ang masasabi dyan ni Secretary Rojas at Senadora Grace Poe? Nakatutok si Ruth Cabal. Aminado baging ang Liberal Party, malakas na contender pa rin si Vice President Jejo Marbinay sa 2016. Sa kabila ito ng mga aligasyon ng korupsyon na ibinabato sa kanya. Kaya ayon kay LP Chair for Political Affairs, Representative Edgar Erice, ang ilan sa kanila may tinutulak ng tandem na pantapat kay Binay. Ang tambalang Mar-Poe o DILG Secretary Mar Rojas at Senator Grace Poe. Team to beat. With the President as the campaign manager, Rojas as the presidential candidate and Grace po as the vice presidential candidate. Palagi ko walang tatalo. Ang tandem na ito gusto rin daw ng ilang taga-LP pero wala pa raw formal na pag-uusap ang partido para sa 2016. Sa isang taon pa daw kasi magsisimula ang selection process ng LP. Marami akong naririnig na ganito na ito yung perfect team for 2016 na magpapatuloy nung direction ng tuwid na daan. Di miyembro ng Liberal Party si Poe pero bilang independent candidate, tumakbo siya sa ilalim ng koalisyon ng administrasyon noong 2013 kung saan #1 siya sa senatorial elections. Sa ilang survey nitong mga nakaraang buwan, nangunguna rin si Poe sa mga kandidato para maging vice president at lumalabas din ang pangalan niya sa mga presidential survey. Sa isang text message giniit ni Poe na sa ngayon, wala pa siyang planong tumakbo sa 2016. Wala rin daw siyang nakakausap mula sa LP o sa kahit na anong partido tungkol sa 2016 elections. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang pahayag ni Rojas pero ilang beses na nitong sinabi noon na hindi pa niya iniisip sa ngayon ang 2016. Nakafocus daw muna siya sa trabaho. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang reaksyon ng kampo ni Binay ukol sa tambalang Mar-Poe. Ruth Cabal, nakatutok, 24 oras. Hindi naman daw dapat makialam si Pangulong Noynoy Aquino sa mga ginagawang investigasyon ng Senado. Reaksyon po yan ni Senador Coco Pimentel sa pahayag ng Pangulo na kung maaari ay wag na raw sanang pakunti-kunti ang labas ng ebidensya sa mga Senate hearing para makasuhan ang mga dapat kasuhan at maabsuelto ang mga walang sala. Yan ang tinutukan ni Jam si Santos. Hindi dapat makialam si Pangulong Aquino sa mga ginagawang investigasyon ng Senado. Reaksyon niya ni Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairman Senador Coco Pimentel sa mga pahayag ni Pangulong Aquino kaugnay ng isinasagawang investigasyon ng Senado kay Vice President Jejo Marbinay. Nang tanungin kasi ng media na nagko-cover sa APEC Summit kagabi ukol sa Senate hearing, sabi ng Pangulo, I would have to respect the co-equal branch, no? But at the same time, the request is does it have to be in dribs and drabs? Can we not have the whole list? Is the proof really, particularly, is the proof really there? Is it substantial proof? Itong tao doon, nandiyan ba lahat? Meron siyang preba, meron akusasyon, minsanan, di ba? Lumabas yung totoo, no? Kasuhan yung dapat kasuhan, i-absuelto yung wala. Tapos, doon balik tayo sa lahat ng kailangan gawin. Tanong ni Pimentel kung sa hinaharap ay magkaroon ng investigasyon sa isang department secretary o sa isang taong malapit sa Pangulo, sasabihan din ba ng Pangulo ang Senado na madaliin ng pagdinig? Mapanganib daw na president ito at maaaring ipakahulugang pakikialam ng Pangulo sa isang kapantay na sangay ng gobyerno ang kanyang pahayag. Pero ayon sa Pangulo, hindi niya nais ipatigil ang investigasyon. Ang nais lang niya, makumpleto na ito agad para makatuon ng muli ang Senado sa mga iba pa nitong gawain. May balance in politics sa kay responsibilities natin dito. And I'd like to think that we have responsible members in the Senate who are attending to the other functions besides this. So kumbaga, mas maganda kung makonclude as early as possible. Yung para every question that there is, you need one the answer as soon as possible. Ikinuwento naman ng Pangulo na nang makipag-usap sa kanya si Binay, hiniling nitong kausapin niya sa Senate President Franklin Drilon. Pwede ba pakiusapan si Frank na pabayaan na yung mga yung dapat na processes? Ang ayaw ko yung nagano. Parating ko yung pananaw mo, parating ko yung sinasabi mo, hanggang doon lang. Sir, parang hindi naman to exert
some pressure to the Senate to stop. The very first sentence I said was, pinakiusapan ko sabihin ito, at least nasabi ko sa'yo. Agad na lang. Ang investigasyon ng Senado na nagsimula sa overpriced Makati City Hall Building 2 napunta na rin sa umunoy mga tagong yaman at ari-arian ng mga Binay at papunta na raw ngayon sa iba pang mga overpriced din daw na gusalit proyekto ng Makati. 11 pagdinig na ang isinagawa ng Senate Blue Ribbon Subcommittee simula noong August 20. Tinitiyak naman ni Senador Antonio Trillanes IV na hindi aabot hanggang sa eleksyon 2016 ang kanilang investigasyon. Pero pagtataya niya, hanggang Abril o Mayo pa ng susunod na taon ang mga pagdinig na ito. With or without this debate, itutuloy po natin yung investigasyon. Hindi naman po ito pautay-utay. No? Lahat ng ebidensya. Sinisi naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang kampo ni Binay sa pagtagal ng pagdinig. Bakit tumatagal ang hearing? Hindi dahil sa mga witnesses na willing mag-testify, hindi sa mga dokumento na hawak na ni Vice Mayor Mercado, kung hindi dahil ayaw sumagot ni VP Binay, ayaw niya sumipot sa hearing, pati sa debate, umatras siya, and then ang pinaka-importante, pinipigilan niya na yung ebidensya ay makarating sa Senado. Pero ang kampo ni Binay, ibinaling ang sisi sa mga bumubuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Hindi naman ba pwede sa isang hearing, yung gusto lang nila yung side nila. At pag yung hindi nila gusto ang naririnig nila, pinuputol nila. Napakaganda nung payo ng ating Pangulo. Sana naman dahil sila ay kakampi ng Pangulo, sana sundin naman nila yung payo ng Pangulo sa kanila. Jam Cesante, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, hindi po natin maitatanggi. Tukoy ang Bureau of Customs bilang isa sa mga ahensya ng gobyerno kung saan kalakaran na ng iwaling o ng ilang tiwaling tauhan at opisyal ang kikilan, ang lagayan at ang potongan gaya na lang nito na bistong racket ng isa nilang empleyado. Narito pagtutok ni June Veneracion. Exclusivo. Mga matataas na opisyal pa mismo ng Bureau of Customs o BOC ang nangasiwa sa entrapment operation. Ang target, nag-oopisina sa loob mismo ng Customs Head Office, sa taas lamang ng tanggapan ni Customs Commissioner John Cedilla. Pagkatapos tanggapin ang 7,000 pisong mark money, dinampot na ang suspect na si Aristotel Tumala na 12 years nang nasa serbisyo. Sandali ba sa... Tinanggap niyo daw, sir? Tinanggap niyo daw yung 7,000. Nang magkabukingan na, napilitan na ang suspect na ilabas ang 7,000 pisong mark money mula sa kanyang bulsa. Kumakan na lang para mas madali. O sige, pabilang. Sumunod ka na lang. Akan? 7,000. 7. Actually, itong ginagawa natin ito para at least talaga ma-reform natin ang Bureau of Customs. Para at least lahat ng mga gumagawa ng mga mali dito, maituwid natin. Ang kinikilan daw ng suspect, 2 graduating student na kumukuha ng Bachelor of Science in Customs Administration. Naka-on-the-job training ang dalawa sa isang brokerage company at nautusang mag-ayos ng papel sa customs para ma-release ang $2 milyong na kargamento na exempted naman dapat sa tax. Nagulat daw ang mga trainee nang unang marinig ang hirit ng suspect. Sabi niya, kailangan lang to ng ulo ng aso. Ganun siya. Tapos ngumiti po siyang tumingin sa amin. Tapos parang nakakonect na po ako na yun nga po lagay. Nakausap ng GMA News ang isang matagal ng customs broker. Ilang beses na raw niyang narinig ang lingwaheng ulo ng aso. Hindi na lang nila madirektang masabi na kailangan ko ng lagay. Sinasabi lang nila, kailangan ko ng ulo ng aso. Ang ulo ng aso, mga magkano ang range niya? Minimum 1,000 yan eh. Sinuri namin ang 1,000 pisong papel. Meron ngang nakatatak dito na korteng ulo ng aso. May iba pa raw lingwahe sa customs gaya ng pangkape. Naglalaro naman daw ito sa 100 hanggang 1,000 depende sa humihingi ng lagay. Habang tumataas, mga magkano nadadagdag? Minsan, umabot pa yan ng 1,000 eh, yung pangkape nila eh. Ang mahal na kape no? Baka sa hotel yan nagkakape. Ang mga salitang ulo ng aso at pangkape, yan daw ang mga gustong mabura ng pamunuan ng Bureau of Customs. Magagawa lang yan kapag nawala na rin ang mga tiwaling opisyal at tauhan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, diretso quarantine ang mga umuwing Pinoy peacekeeper mula sa bansang Liberia kung saan may Ebola outbreak. At mula sa Villamor Air Base sa Pasay, Nakatutok live si Ian Cruz. Yes, Vicky, mag-aalas 5 nga ng hapon kanina nang dumating sa bansa ang ating mga kababayang UN peacekeepers.
sakay ng UT Air Aviation ay dumating nga sa Villamor Air Base ang 133 mga peacekeepers mula sa Liberia. Dumaan muna sila ng Dubai bago dumiretso sa Maynila ang nasabing flight lulan ang 108 mga sundalo, 24 na mga pulis at isang jail guard. Pero hanggang sa monitor na lamang muna sila makikita ng kanilang mga kaanak. Narito ang aking report. Dahil bawal malapitan, sa monitor sa ikalawang palapag ng Air Force Museum, nagbantay ang ilang kaanak ng mga peacekeeper na halos 1 taong nagsilbi sa Liberia. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman nila. Malungkot. Malungkot kasi siyempre dapat, di ba, dapat sasalubong kami dahil parating sila for 9 months, di ba? Dapat, kumbaga, yung namin yung isa't isa, yung miss namin yung isa't isa, di ba? Kasi kumbaga ngayon lang kami talaga nagkalayo, kung kami lang mag-asawa for 15 years na magkasama, ngayon lang talaga. Okay lang yun kasi nakatagal nga ng ilang buwan doon 21 days lang, di siya makatagal. Pinagbawalan ng AFP ang media na ipakita ang muka ng mga kaanak ng peacekeepers dahil baka mabiktima pa raw sila ng diskriminasyon. Samantala, pagbaba ng eroplano ng peacekeepers, dumaan sila sa thermal scanner. Kung walang problema, diretso sa naghihintay na bus ng PNP at Philippine Air Force. Ilang tauhan ang itinalaga ng AFP na tutulong sa pagkuha ng gamit ng mga umuwing peacekeepers. Nakamask at guwante sila. Ang mga driver ng bus nakasuit daw para sa kanilang protection dahil kasama nila sa biyahe patungong Sangli Point ang mga peacekeeper. Yung mga gamit nila na dadalhin mamaya nung mag-assist, the gloves, they will be disposed and then we will sanitize the vehicles. Mula Sangli Point, sasakay sila ng BRP Dagupan City para ihatid sa Caballo Island. Ang mga kaanak naman ng peacekeepers, isinailalim sa psychosocial debriefing ng mga taga-DOH at Health Service ng PNP at AFP dahil batid daw nila ang pinagdadaanan ng mga ito. Bukod sa pag-iingat na ito, naghahanda na rin ang NAIA sa napipintong pagdedeklara ng Level 3 alert ng DFA sa Liberia, Sierra Leone at Guinea na apektado ng Ebola. Voluntary repatriation na ang iiral sa mga nabanggit na bansa. Sakaling may uuwing OFWs mula sa 3 bansa, ang lumang administration building ng Nayong Pilipino at FBOS facility sa General Aviation Area ang magiging staging area. Kaya nga, nandun ng mga engineers ko, nandun din ang Bureau of Quarantine, to determine how many talaga magkakasya. Because ang sabi sa akin ng Bureau of Quarantine, their wish is 100. But there is a requirement, no? Aside from the beds, may requirement sila ng amenities, di ba? Kasi, interim yun At yung space between beds is 1 meter. Yun ang requirement, 1 meter between the beds. So ngayon, magsusukat sila kung talaga magkakasya. Vicky, ayon kay Lieutenant General Jeffrey Delgado, ang Commanding General ng Philippine Air Force, pasado sa thermal scanning ang lahat ng mga peacekeeper na dumating mula sa Liberia. Ibig sabihin, maayos ang kanilang kalusugan pagdating sa ating bansa. Sa ngayon nga, Vicky, ay patuloy ang paglalakbay ng mga peacekeepers patungo ng Sangli Point sa Cavite at mula nga doon ay dadalhin sila sa Caballo Island sa Manila Bay. At pagdating doon sa Caballo Island ay may makakasama sila na support team at medical team na siyang titiyak ng kanilang mga pangangailangan at magmomonitor ng kanilang kalusugan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Kahit ilan pa yung mga pakod, hindi raw balakid sa mga estudyanteng talaga namang desididong magbulakbol. Tulad na lang ng mga mag-aaral na nahuli kam, malaninja ang pagtakas nila sa kanilang paaralan. Panurin po natin itong pagtutok na ito ni Chino Gaston. Umakyat sa puno, saka nagpadausdos gamit ang poste na para bang bombero. Buwis buhay ang diskarte ng 2 batang naka-school uniform para umano makapag-cutting class. Sa baba, naghihintay na ang 2 pa nilang kasamahan. Pinost ang video ito sa wheninmanila.com. Kapit-bahay ng isang mall ang kanilang paaralan at katabi lang ng opisina ng DepEd NCR. Batid ng guidance counselor ng high school ang problema sa mga estudyanteng nagka-cutting class. Madalas mangyari yan. Pag yung mga security guard namin ay medyo marami pinapapasok sa gate, tsaka sila sasalisi. Ngunit di naman daw nila pinapalampas ang ganitong gawain. Kapag talagang nahuli namin, na-identify yung bata, pinapatawag ang magulang, nakausap. Sinasabihan namin na yung mga anak nila ay
kausapin kasi baka madisgrasya. Mahigpit na ipinagbabawal ng DepEd ang pagbunta ng mga estudyante sa mga sinihan, malls at computer shops tuwing oras ng klase. The students who are cutting classes have much to lose. Yung bata na perceived to be may tendency na mag-drop out, dapat closer watch. Kanya-kanya namang katwiran ang mga bata sa pagtakas sa klase. Pumunta po sa computer shop, tapos nagka-computer po ng simula umaga hanggang uwian po. Nagkakayaan po kami mga classmates, mag-basketball na lang po. Maagang break time po kasi nahirapan po kami kumain pagka saktong break time na. Pero marami pa rin naman sa mga estudyante, batid ang kahalagahan ng tamang pagpasok sa eskwela. Marami pong natututunan. Tapos yung mga hindi po alam ng mga classmate mo kung nagkakating ka, ikaw po yung nakakaalam. Para po sa test, may isasagot po tayo. Shino Gaston, nakatutok, 24 oras. Hindi lang sa pagpapakilig bumibida ang tambalang Tom Rodriguez at Carla Abellana. Sila rin ang mangunguna sa ating celebrity ukay-ukay sa Noel Bazaar ngayong taon. Ang proyektong ito ay lalakuhan ng ilan sa pinakamaningning na stars ng Kapuso Network para po sa isang mabuting adhikain ang mapasaya ang libu-libong bata sa buong Pilipinas ngayong Pasko. To every nation, the rich and the poor. Simula noong nasa Starstruck Kids pa, ang Kapuso star na si Bea Benene, aktibo na siyang nakikibahagi sa mga projects ng GMA Kapuso Foundation. I am supporting Kapuso Foundation since I was 7, since I started showbiz. At taon-taon, mga gamit niya rin ang isa sa mga pinakamabili sa ating celebrity ukay-ukay sa Noel Bazaar. Ilan sa mga pinakabago at pinakapaboritong damit ni Bea ang ating itatampok ngayong taon. Isa ka bang avid fan nila Tom and Carla? Ito na ang pagkakataon niyo mag-feel like a star dahil ang mga bag, damit, sapatos at accessories ng inyong idols pwede nang mapasa inyo. Pati yung mga gamit ko, pwede niyo ring mabili dyan. Sinilip naman namin si Tom Rodriguez sa set ng Don't Lose the Money. At dito ay pinakita niya sa amin ang isang damit na talaga namang espesyal daw para sa kanya. Ito yung suot niya sa isang hindi malilimutan eksena sa kanyang International Emmy-nominated soap opera na My Husband's Lover. Second meeting namin sa ospital ni Eric nung nagulpi siya, ito yung suot ko na napaka-emotional scene. Actually, one of my favorite scenes sa My Husband's Lover. Ang mga damit na ito at ilang pang pre-loved items mula sa mga paborito ninyong Kapuso stars ang tampok sa ating Tom and Carla Celebrity Ukay-Ukay sa Noel Bazaar. Sa darating na November 14 hanggang November 30 po yan, mula alas 11 hanggang alas 9 ng gabi sa World Trade Center sa Pasay City. These will all go to a great cause para po magpatayo ng mga schools. Ang lahat po ng perang malilikom ay mapupunta sa mga pinakamalaking projects namin sa GMA Kapuso Foundation. Naka-shopping ka na, abay, nakatulong ka pa. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni na Elmo Magalon at Janine Gutierrez dahil sa Lunes na po ipapalabas ang Kapuso series nilang More Than Words. Sexy nga raw ang dating ni Elmo sa programa. Payag kaya si Janine kung itodo na ng boyfriend ang pagpapasexy. Alamin sa chika ni Lars Santiago. Hindi maiwasan ni na Elmo Magalona at Janine Gutierrez na kabahan dahil sa Lunes na magsisimula ang bago nilang primetime soap na More Than Words. Pero mas nakakahigit daw ang kanilang excitement, lalo pat maraming pumupuri sa mga eksena nilang ipinapakita ngayon sa TV. Excitement kasi yung lahat ng hard work namin talaga mapapakita na on Monday. So yun, super happy, super proud, super excited. Excited lang ako at naghahanap na kami ng paraan kung paano namin mapapanood yung pilot sa set. Unang beses na deglamorized si Janine. Si Elmo naman sa unang pagkakataon ay medyo sexy ang dating. Handa ba si Elmo na tuluyang magpa-sexy?
papayag ba naman si Janine? Hindi ko rin naman minamadali yung sarili ko. Like, kung ano lang yung kailangan kong gawin ngayon, kung ano yung dapat na babagay, kung ano yung pwede sa akin, yun na lang yung i-ingest ko sa akin. Siyempre, supporta naman ako sa lahat ng ginagawa niya. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mainit pa rin ang sagutan ng kampo ni na Vice President Jejomar Binay at Senador Antonio Trillanes IV kahit hindi natuloy ang debate nila. Yan naman ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Wala nang debate pero hindi pa rin lumalamig ang palitan ng salita ng kampo ni na Vice President Jejomar Binay at Senador Antonio Trillanes IV. Si Senator Trillanes, Yolanda of all senators yan eh. Kahit saan siya pumunta, nawawasak. Mula Navy siya, mula nagkudita siya, habang nakakulong siya, naging senador siya. Ang bottom line dito, naghamon siya, tinanggap ko, tas umatras siya. Dahil natatakot siya sa katotohanan na hawak namin. Para sa kaalyado ni Binay na si Manila Mayor Joseph Estrada, tama lang na kinansilan na ni Binay ang debate. That's a good decision. Dahil kung ako na sa lugar niya, hindi ko itutuloy yun. Dahil sa sisikat lang yan at may own expense. Sabi ni Binay kahapon, wala namang masyadong epekto sa publiko ang hearing sa Senado kaugnay sa umunoy overpriced na Makati City Hall Building 2 at sa Batangas Farm na sinasabing kay Binay. Yung na lamang survey ng Pulse Asia, nagpapakita as of September 15 yun. Hindi na yun as in na kagat ng maraming kababayan natin. It's waning. It's weakening. Pero sabi ni Trillanes, hindi pa tapos ang laban nila ni Binay. Meron nung 5 building pa na overpriced. Tapos may iba't ibang uri pa ng corruption na lalabas tayo sa mga hearings. Nakatakda sa November 18 ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kumukutit-kutitap na po ang daan-daang libong mga Christmas lights sa Ayala Triangle Garden sa lungsod ng Makati. Sinasabayan pa yan na masasayang pamastong tugtugin. Nasa Makati sa mga sandaling ito, live si Jamie Santos. Jamie, pasko na dyan! Mike, Paskong-Pasko na dito sa Makati sa pagbubukas ng Festival of Lights, ang Christmas Lights and Sound Show ng Ayala Triangle Gardens. Nagningning ang Ayala Triangle Gardens matapos muling buksan ang halos 1 milyong kumukuti-kutitap at makukulay na Christmas lights na pawang LED lights. Generator daw ang ginamit para mailawan ang mga ito. Rio de Janeiro Carnival ang inspirasyon ngayong taon. Lalo pang nakakaingganyong panoorin ang mga ilaw dahil sinabayan pa ito ng Christmas songs. We really wanted to have a very enjoyable, happy Christmas. Kaya naman enjoy na enjoy ang publiko. I think it's very nice. Eventually, feel ko na yung Christmas vibe. At dahil 43 days na lang, Pasko na, pihadong marami na ang nagtatayo ng kanilang Christmas tree at naglalagay ng dekorasyong pamasko. Uso raw ngayon na makulay pula, green, gold at silver. Pero ang tema raw na mabenta ngayon, Frozen-themed Christmas decors. Ang Christmas tree na ito, kumikinang dahil sa mga silver na palamuti. Ang Christmas tree naman na ito, ang snowman na si Olaf ang ginawang tema. Tiyak naman daw masisihan ang mga chikiting sa Candy Collection Christmas tree na ito. If meron na kayong old na stocks na pa like last year pa, ganun, ina-add na lang namin. Like kung meron kayong mga red or mga white, ganun. So, isinasuggest namin silver. Mike, simula ngayong gabi, bubuksan ang Festival of Lights. Simula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi na may interval na 30 minutes hanggang January 4, 2015. At yan ang latest mula dito sa Makati. Balik sa'yo, Mike. Ay, garantisado, pupunta kami dyan. Maraming salamat, Jamie Santos. Makalipas ang 7 taon na aresto na ang suspect sa pagpatay sa dating mayor ng San Carlos, Pangasinan, si Julian Resuello. At bukod sa pagpatay, may kaso din palang panggagahasa o rape ang suspect. Si Emil Sumangil, naka-alerto 24. Inaresto kagabi si Salvador Nevado Boquiren dahil sa kasong rape sa isang kasambahay sa Las Piñas City noong 2001. Nadakip siya ng CIDG NCR sa kanyang bahay sa Calacala, Rizal. Tinrabaho ng CIDG si Boquiren na tubong Malasiki, Pangasinan, di lamang dahil sa kasong rape,
kundi pati sa sinasabing pagkakasangkot nito sa kaso ng pagpatay kay dating San Carlos, Pangasinan Mayor Julian Resuelo noong 2007. Pinadescribe namin sa witness ano bang itsura isa sa mga gunmen. Ganito, kalbo, at nagtugma naman doon sa taong nahuli natin. Positibo raw kinilala ng nakaligtas na police bodyguard ng pinaslang na alkalde ang suspect. Boss yan. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng mga taong yan. During our search, nakarecover tayo ng 38 revolvers at 18 ammunition for caliber 38. April 28, 2007 ang barilin si Mayor Julian habang nasa town fiesta para sa coronation night ng Miss San Carlos. Nadala pa sa ospital si Mayor at nailipat pa sa Maynila pero kalaunan ay binawian rin ang buhay. Pare-pares po rin po ang paniniwala namin. Ang gulo po is politika. Bago inulunsad ang pag-aresto kagabi, isang police asset daw ang tumimbre sa CIDG na i-background check si Boquiren matapos na pagdudahan ng ilang residente. Nagtaka nga siya kung bakit hindi lumalabas itong si Salvador. Malaki na yung negosyo niya doon pero confined lang doon siya sa loob. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect kaugnay sa mga alegasyon. Emil Sumangil, Alerto, 24. Bukod sa kontrobersyal na pagbili ng mahal na bakuna kontra pulmonya, binaimbestigahan din ng DOH ang proyektong modernization ng Pabella Hospital. May mga kumu-question kasi sa ginawang procurement at bidding process para dito. Nakatutok si Pia Arcangel. Hindi lang pala isa kundi 2 review committee ang binuo ng DOH para imbestigahan ang mga alegasyon ng anomalya sa Department of Health. Bukod sa kontrobersyal na pagbili ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV-10 na hindi raw cost-effective at taliwas pa sa rekomendasyon ng World Health Organization, pinaiimbestigahan din ang proyektong modernisasyon ng Pabella Hospital. Ibinilin raw ito ni DOH Secretary-in-Leave Enrique Ona dahil nagkaroon ng mga kwestiyon sa procurement at bidding process. Hindi naman sinasabi na iniimbestigahan dahil siguradong may mali, no? Ginagawa lang po ito para tugunan na kung may mga akusasyon, may mga haka-haka, mabigyang pansin. Pero dito raw, hindi mga opisyal ng DOH ang iniimbestigahan, kundi ang mismong prosesong ginamit sa procurement at bidding. Yung sistema, meron bang maling ginawa? Was there a lapse in judgment? Was it intentionally done? Was it unintentional? Pero di naman daw ito nangangahulugang walang mananagot sa kagawaran. If there will be findings, I will refer you to the legal department. At kung ano yung kanilang rekomendasyon, susundin ko po. Nasabi rin ng Pangulong Noynoy Aquino habang nasa APEC Summit sa China na bago mag-imbestiga ang Department of Justice, nakipagpulong na siya sa mga taga-DOH. May investigation na kinundak na may mga nakita mong error sa back, for instance. Sabi tayo niya po na, not by the DOJ, may another entity dito ay task. Ikinalulungkot daw ni Garin ang patong-patong na isyong ipinupukol sa DOH dahil nalilihis sila sa trabaho nilang pagbuo ng mga programang pangkalusugan sa ating bayan. Pero sabi rin ng Pangulo, nakasalalay sa investigasyon ang kapalaran ni Secretary Ona. The investigations are pending. His answers also are still pending. Parang unfair naman natin to make a judgment. Parang hindi ko na dapat pina-investigahan kung may judgment na ako. PR Kanghel, Nakatutok, 24 oras. May sigurado ng katuwang sa kalusugan ang lahat ng senior citizen. Dahil sa bagong batas sa pinirmahan ni Pangulong Aquino, automatic na ang libreng PhilHealth coverage ng mga nasa edad 60 pataas. Nakatutok si Lay Alvin. Nangangamba si Lola Felicidad Escobedo sa kanyang karamdaman. Pero di makapunta sa ospital ang 75 taong gulang na lola. Umaasa lang daw kasi siya sa kanyang anak na nagtatrabaho sa barangay. Inuubo ako. May asma? Minsan mayroon pang dugo lumalabas. Mahirap tira ang kailangan. Tulad ni Lola Felicidad, wala ring budget sa pagpapagamot ang 78 taong gulang na si Lola Clarita. Madalas ako nahihilo. Saka, etong mata ko dahil sa mata. Ano mo? Ano meron sa mata? May ang tawag katarata. Sina Lola Felicidad at Lola Clarita, kapwa walang PhilHealth coverage. Kaya napakagandang balita sa kanila ang pagkasabatas ng mandatory PhilHealth coverage para sa lahat ng senior citizens. Tutuwa ako. Meron tumutulong pa rin sa katulad ko na mahirap.
Pinirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang Republic Act 10645, batas na nagbibigay ng mandatory PhilHealth coverage sa lahat ng senior citizens. Ang mga 60 years old pataas, otomatikong covered ng PhilHealth nang walang bayad. Magisimula ang bisa nito matapos ang 15 araw ng pagkakalathala mula noong November 5. Yun yung tinitingnan ngayon ng bagong batas na dapat lahat sila ay makover na ng PhilHealth. Sa ngayon, mahigit 6 na milyong senior citizens na ang may PhilHealth coverage. Sa bisa ng bagong batas, tinatayang mahigit 2 milyon pa ang makikinabang na sa PhilHealth. 82% ng kabuuang populasyon o 81 milyong Pilipino ang covered na ng PhilHealth. Tiniyak naman ng PhilHealth na hindi tataas ang sinisingil na premium sa mga nagbabayad na miyembro. Ang pondo para sa PhilHealth coverage ng senior citizens kukunin sa National Health Insurance Fund na manggagaling mula sa Syntax. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, hindi pa man ganap na nakakabangon sa bagyong Yolanda, may dagdag pasanin na namang nakaamba sa mga taga-Visayas. Ang taas singil sa kuryente, 18 centavos per kilowatt-hour ang hirit na dagdag singil ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP mula 2015 hanggang 2020. Pambawi raw ito sa 2.5 bilyong pisong gastos nila sa mga nasirang transmission line at tore ng kuryente noong kasagsagan ng super bagyo. Susuriin pa ito ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ipinasilip ni Maria Rivera at Dingdong Dantes ang ilang eksena sa pamamasyal nila sa Dubai. Game na nagpalitrato sina Marian at Dingdong habang nasa desyerto. Bumida rin ang mga camel sa kanilang pamamasyal. Posible nga raw maging bahagi ng kanilang prenup video ang mga tagpong ito sa Dubai. Nagpasalamat sila sa kanilang team, kabilang ang sikat na photographer na si Mark Nicdao para sa mga litrato. Ipinakita rin ni Dong ang kanilang pinasyalang 6-star hotel, ang Burj Al Arab. Nagpakilig ng mga netizen na ang bida ng ilustrado na si Alden Richards sa Ask Away, the GMA News Facebook Q&A. Game na sumagot ang Kapuso Humps sa mga tanong tungkol sa kanyang mga plano, upcoming projects at pati sa love life. Natuwa rin daw si Alden sa tanong ng mga netizen tungkol sa kanyang role bilang si Jose Rizal. Kakaibang experience daw na maka-interact ang kanyang mga tagahanga. Ako yung mga tanong pang matalino. Sa lahat po ng nag-participate sa Ask Away for Ilustrado, thank you so much for patronizing our show. Samantala, nahuli na po ang suspect sa pagpatay at panggagahasa sa isang bata sa Binyan, Laguna. Kasama pa raw ng kanyang mga kabarkada ang suspect ng mahuli. Ayon po sa pulisya, may mga nakakita raw na kasama ng binatilyo ang 8 taong gulang na biktimang si April Erispe bago ang krimen. Kwento pa ng kapatid ni April, iniangkas pa raw sila sa bisikleta noon ng suspect. Hindi pinayagang makuna ng pahayag ang binatilyo. Ikinatuwa naman ng mga magulang ni April ang pagkakadakip sa suspect. Kung ano pong ginawa sa anak ko, mas masahol pa dapat ang gawin sa kanya. Pahirapan ng gusto siya. May CCTV kami, meron kaming witness na nagpapatibay na positive identified siya. Nasa kasama ng bata. Batang babae. Pagkakasubukan naman ang galing sa tennis ang mga manlalarong Pinoy sa ika-33 Philippine Columbian Association o PCA Open. 10 men's players na pangunahan ni Johnny Arcilla at PJ Tiero ang maglalaban-laban sa pinakamatanda ng tennis tournament sa bansa. Abangan naman sa women's division sina Marian Jade Capadocia, Ann Clarice at Christine Patrimonio at si Maika Tanpoco. Ayon sa chairman ng PCA Open na si Raul Diaz, asahang magiging kapanapanabik ang mga laro na magsisimula na sa Sabado. I'm inviting everyone to please go to the PCA Clubhouse starting this Saturday. Admission is free. Gugulong na po bukas, gugulong na po bukas ang investigasyon ng Senado sa umano'y sobrang trinesyohan na Iloilo Convention Center o ICC. Kabilang sa mga inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee, sina DPWH Secretary Rogelio Singson,
Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. At ang pinagbibintangan o nagbibintang o nag-aakusa o nagpaparatang na dating tauhan ni Senate President Franklin Drilon na si Manuel Mejorada. Inireklamo ni Mejorada ang plunder o ng pandarambong sina Drilon, Singson at Jimenez dahil sa halos kalahating bilyong piso daw na sobrang presyo sa pagpapagawa ng ICC na nakikita nyo ngayon. Proyekto yan ng DPWH at ng Department of Tourism na pinondohan ng Disbursement Acceleration Program o DAP sa pag-endorso ni Drilon na una nang itinanggi ni Drilon, Singson at Jimenez na maanomalya ang proyekto. Hindi raw sila o handa raw sila na humarap sa investigasyon ng Senado. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, nawala na po yung low pressure area na huling natagpuan dyan sa may silangan ng Visayas. Pero base sa datos naman ng The Weather Company, makararanas pa rin ang minsang malalakas na ulan, lalong-lalo na itong Eastern Visayas, maghapon po yan bukas. Sa Mindanao, makararanas din ng thunderstorm ang mga rehiyon ng Caraga at Northern Mindanao sa umaga. At sa hapon, uulanin na rin ang iba pang bahagi. Magiging maulan din dyan sa Southern Luzon, lalong-lalo na sa may Bicol Region, may hihinang ulan naman dyan sa extreme Northern Luzon. Sa Metro Manila, mababa pa rin ang tsansa ng ulan, maghapon po yan hanggang sa gabi. Ayon sa Pag-asa, nakaapekto ngayon ang tail end ng cold front dyan sa Southern Luzon, hanging amihan naman ang umiiral sa Northern at Central Luzon. Base sa datos ng U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, mababa po ang tsansa magkaroon ng bagyo dito sa Pacific Ocean sa susunod na 7 araw. Below average din ang maranasang ulan dyan sa Visayas at Mindanao. Sa ikatlo at ika-4 na linggo ng Nobyembre, posibleng magkabagyo pero dito sa may Central Pacific Ocean, maaari itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility pero may tsansa ritong lumiko papunta ng bansang Japan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 544 na araw pa bago ang election 2016, pero isang bagong tambalan na ang pinalulutang ng ilang taga-Partido Liberal. At yan ang Mar-Po tandem o Mar Rojas at Grace Po na itatapat sa pagkandidato ni Vice President Jejomar Binay. Ano naman kaya ang masasabi dyan ni na Secretary Rojas at Senadora Grace Po? Nakatutok si Ruth Cabal. Aminado baging ang Liberal Party, malakas na contender pa rin si Vice President Jejomar Binay sa 2016. Sa kabila ito ng mga aligasyon ng korupsyon na ibinabato sa kanya. Kaya ayon kay LP Chair for Political Affairs, Representative Edgar Erice, ang ilan sa kanila may tinutulak ng tandem na pantapat kay Binay. Ang tambalang Mar-Po o DILG Secretary Mar Rojas at Senator Grace Po. Team to beat. With the President as the campaign manager, Rojas as the presidential candidate and Grace po as the vice presidential candidate. Palagi ko walang tatalo. Ang tandem na ito gusto rin daw ng ilang taga-LP pero wala pa raw formal na pag-uusap ang partido para sa 2016. Sa isang taon pa daw kasi magsisimula ang selection process ng LP. Marami akong naririnig na ganito na ito yung perfect team for 2016 na magpapatuloy nung direction ng tuwid na daan. Di miyembro ng Liberal Party si Po pero bilang independent candidate, tumakbo siya sa ilalim ng koalisyon ng administrasyon noong 2013 kung saan number 1 siya sa senatorial elections. Sa ilang survey nitong mga nakaraang buwan, nangunguna rin si Po sa mga kandidato para maging vice president at lumalabas din ang pangalan niya sa mga presidential survey. Sa isang text message giniit ni Po na sa ngayon, wala pa siyang planong tumakbo sa 2016. Wala rin daw siyang nakakausap mula sa LP o sa kahit na anong partido tungkol sa 2016 elections. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang pahayag ni Rojas pero ilang beses na nitong sinabi doon na hindi pa niya iniisip sa ngayon ang 2016. Nakafocus daw muna siya sa trabaho. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang reaksyon ng kampo ni Binay ukol sa tambalang Mar-Po. Ruth Cabal, nakatutok, 24 oras. Hindi naman daw dapat makialam si Pangulong Noynoy Aquino sa mga ginagawang imbestigasyon ng Senado. Reaksyon po yan ni Senador Coco Pimentel sa pahayag ng Pangulo na kung maaari ay wag na raw sanang pakunti-kunti ang labas ng ebidensya sa mga Senate hearing para makasuhan ang mga dapat kasuhan at maabsuelto ang mga walang sala.
Yan ang tinutukan ni Jam si Santos. Hindi dapat makialam si Pangulong Aquino sa mga ginagawang investigasyon ng Senado. Reaksyon niya ni Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairman Senador Coco Pimentel sa mga pahayag ni Pangulong Aquino kaugnay ng isinasagawang investigasyon ng Senado kay Vice President Jejomar Binay. Nang tanungin kasi ng media na nagko-cover sa APEC Summit kagabi ukol sa Senate hearing, sabi ng Pangulo, I would have to respect the co-equal branch. No? But at the same time, parang the request is does it have to be in dribs and drabs? Can we not have the whole list? Is the proof really, particularly, is the proof really there? Is it substantial proof? Itong tao doon, nandiyan ba lahat? Meron siyang preba, meron akusasyon, minsanan, di ba? Lumabas yung totoo, no? Kasuhan yung dapat kasuhan, i-absuelto yung wala. Tapos, balik tayo doon sa lahat na kailangan gawin. Tanong ni Pimentel kung sa hinaharap ay magkaroon ng investigasyon sa isang department secretary o sa isang taong malapit sa Pangulo, sasabihan din ba ng Pangulo ang Senado na madaliin ng pagdinig? Mapanganib daw na president ito at maaaring ipakahulugang pakikialam ng Pangulo sa isang kapantay na sangay ng gobyerno ang kanyang pahayag. Pero ayon sa Pangulo, hindi niya nais ipatigil ang investigasyon. Ang nais lang niya, makumpleto na ito agad para makatuon ng muli ang Senado sa mga iba pa nitong gawain. May balance in politics sa kay responsibilities natin dito. And I'd like to think that we have responsible members in the Senate who are attending to the other functions besides this. So kumbaga, mas maganda kung makonclude as early as possible. Yung para every question that there is, you need the answer as soon as possible. Ikinuwento naman ng Pangulo na nang makipag-usap sa kanya si Binay, hiniling nitong kausapin niya sa Senate President Franklin Drilon. Pwede bang pakiusapan mo si Frank na pabayaan na yung mga dapat na processes. Ang ayaw ko na gano'n. Parating ko yung pananaw mo, parating ko yung sinasabi mo, hanggang doon lang. Sir, parang hindi naman to exert some pressure to the Senate to stop. The very first sentence I said was, pinakiusapan mo sabihin to, at least nasabi ko sa'yo. Hanggang doon lang. Ang investigasyon ng Senado na nagsimula sa overpriced Makati City Hall Building 2 napunta na rin sa umano'y mga tagong yaman at ari-arian ng mga Binay at papunta na raw ngayon sa iba pang mga overpriced din daw na gusalit proyekto ng Makati. 11 pagdinig na ang isinagawa ng Senate Blue Ribbon Subcommittee simula noong August 20. Tinitiyak naman ni Senador Antonio Trillanes IV na hindi aabot hanggang sa eleksyon 2016 ang kanilang investigasyon. Pero pagtataya niya, hanggang Abril o Mayo pa ng susunod na taon ang mga pagdinig na ito. With or without this debate, itutuloy po natin yung investigasyon. Hindi naman po ito pautay-utay. No? Lahat ng ebidensya. Sinisi naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang kampo ni Binay sa pagtagal ng pagdinig. Bakit tumatagal ang hearing? Hindi dahil sa mga witnesses na willing mag-testify, hindi sa mga dokumento na hawak na ni Vice Mayor Mercado, kung hindi dahil ayaw sumagot ni VP Binay, ayaw niya sumipot sa hearing, pati sa debate, umatras siya, and then ang pinaka-importante, pinipigilan niya na yung ebidensya ay makarating sa Senado. Pero ang kampo ni Binay, ibinaling ang sisi sa mga bumubuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Hindi naman ba pwede sa isang hearing, yung gusto lang nila yung side nila. At pag yung hindi nila gusto ang naririnig nila, pinuputol nila. Napakaganda nung payo ng ating Pangulo. Sana naman dahil sila ay kakampi ng Pangulo, sana sundin naman nila yung payo ng Pangulo sa kanila. Jam Cesante, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, hindi po natin maitatanggi. Tukoy ang Bureau of Customs bilang isa sa mga ahensya ng gobyerno kung saan kalakaran na ng iwaling o ng ilang tiwaling tauhan at opisyal ang kikilan, ang lagayan at ang potongan gaya na lang nitong nabistong racket ng isa nilang empleyado. Narito ang pagtutok ni June Veneracion. Exclusivo. Mga matataas na opisyal pa mismo ng Bureau of Customs o BOC ang nangasiwa sa entrapment operation. Ang target, nag-oopisina sa loob mismo ng Customs Head Office, sa taas lamang ng tanggapan ni Customs Commissioner John Sevilla. Pagkatapos tanggapin ang 7,000 pisong mark money, dinampot na ang suspect na si Aristotel Tumala na 12 years nang nasa serbisyo. Sandali boss na. Tinanggap niyo daw sir? Tinanggap niyo daw yung 7,000.
Nang magkabukingan na, napilitan na ang suspect na ilabas ang 7,000 pisong mark money mula sa kanyang bulsa. Kumain na lang para mas madali. O sige, pabilang. Sumunod ka na lang. Magkano? 7,000. 7. Actually, itong ginagawa natin ito para at least talaga ma-reform natin ang Bureau of Customs. Para at least lahat ng mga gumagawa ng mga mali dito, maituwid natin. Ang kinikilan daw ng suspect, 2 graduating student na kumukuha ng Bachelor of Science in Customs Administration. Naka-on-the-job training ang dalawa sa isang brokerage company at nautusang mag-ayos ng papel sa customs para ma-release ang $2 milyong na kargamento na exempted naman dapat sa tax. Nagulat daw ang mga trainee nang unang marinig ang hirit ng suspect. Sabi niya, kailangan lang to ng ulo ng aso. Ganun siya. Tapos ngumiti po siyang tumingin sa amin. Tapos parang nakakonect na po ako na yun nga po lagay. Nakausap ng GMA News ang isang matagal ng customs broker. Ilang beses na raw niyang narinig ang lingwaheng ulo ng aso. Hindi na lang nila madirektang masabi na kailangan ko ng lagay. Sinasabi lang nila, kailangan ko ng ulo ng aso. Ang ulo ng aso, mga magkano ang range niya? Minimum 1,000 yan eh. Sinuri namin ang 1,000 pisong papel. Meron ngang nakatatak dito na korteng ulo ng aso. May iba pa raw lingwahe sa customs gaya ng pangkape. Naglalaro naman daw ito sa 100 hanggang 1,000 depende sa humihingi ng lagay. Habang tumataas, mga magkano nadadagdag? Minsan, umabot pa yan ng 1,000 yung pangkape nila eh. Ang mahal na kape no? Baka sa hotel yan nagkakape. Ang mga salitang ulo ng aso at pangkape, yan daw ang mga gustong mabura ng pamunuan ng Bureau of Customs. Magagawa lang yan kapag nawala na rin ang mga tiwaling opisyal at tauhan. June Venerasyon, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, diretso quarantine ang mga umuwing Pinoy peacekeeper mula sa bansang Liberia kung saan may Ebola outbreak. At mula sa Villamor Air Base sa Pasay, nakatutok live si Ian Cruz. Yes, Vicky, mag-aalas 5 nga ng hapon kanina nang dumating sa bansa ang ating mga kababayang UN peacekeepers. Sakay ng UT Air Aviation ay dumating nga sa Villamor Air Base ang 133 mga peacekeepers mula sa Liberia. Dumaan muna sila ng Dubai bago dumiretso sa Maynila ang nasabing flight lulan ang 108 mga sundalo, 24 na mga pulis at 1 jail guard. Pero hanggang sa monitor na lamang muna sila makikita ng kanilang mga kaanak. Narito ang aking report. Dahil bawal malapitan, sa monitor sa ikalawang palapag ng Air Force Museum, nagbantay ang ilang kaanak ng mga peacekeeper na halos 1 taong nagsilbi sa Liberia. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman nila. Malungkot. Malungkot kasi siyempre dapat, di ba, dapat sasalubong kami dahil parating sila for 9 months, di ba? Dapat, kumbaga, yung namin yung isa't isa, yung miss namin yung isa't isa, di ba? Kasi kumbaga ngayon lang kami talaga nagkalayo, kung kami lang mag-asawa for 15 years na magkasama, ngayon lang talaga. Okay lang yun kasi nakatagal nga ng ilang buwan doon eh. 21 days lang, di siya makatagal. Pinagbawalan ng AFP ang media na ipakita ang muka ng mga kaanak ng peacekeepers dahil baka mabiktima pa raw sila ng diskriminasyon. Samantala, pagbaba ng eroplano ng peacekeepers, dumaan sila sa thermal scanner. Kung walang problema, diretso sa naghihintay na bus ng PNP at Philippine Air Force. Ilang tauhan ang itinalaga ng AFP na tutulong sa pagkuha ng gamit ng mga umuwing peacekeepers. Nakamask at guwante sila. Ang mga driver ng bus nakasuit daw para sa kanilang protection dahil kasama nila sa biyahe patungong Sangli Point ang mga peacekeeper. Yung mga gamit nila na dadalhin mamaya nung mag-assist, the gloves, they will be disposed and then we will sanitize the vehicles. Mula Sangli Point, sasakay sila ng BRP Dagupan City para ihatid sa Caballo Island. Ang mga kaanak naman ng peacekeepers, isinailalim sa psychosocial debriefing ng mga taga-DOH at Health Service ng PNP at AFP dahil batid daw nila ang pinagdadaanan ng mga ito. Bukod sa pag-iingat na ito, naghahanda na rin ang NAIA sa napipintong pagdedeklara ng Level 3 alert ng DFA sa Liberia, Sierra Leone at Guinea na apektado ng Ebola. Voluntary repatriation na ang iiral sa mga nabanggit na bansa. Sakaling may uuwing OFWs mula sa 3 bansa, ang lumang administration building ng Nayong Pilipino at FBOS facility sa General Aviation Area ang magiging staging area. Kaya nga, nandun nga yung engineers ko, nandun din ang Bureau of Quarantine, doon determine
how many talaga magkakasya. Because ang sabi sa akin ng Bureau of Quarantine, their wish is 100. But there's a requirement, no? Aside from the beds, may requirement sila ng amenities, di ba? Kasi, interim yun eh. At yung space between beds is 1 meter. Yun ang requirement, 1 meter between the beds. So ngayon, magsusukat sila kung talaga magkakasya. Vicky, ayon kay Lieutenant General Jeffrey Delgado, ang Commanding General ng Philippine Air Force, pasado sa thermal scanning ang lahat ng mga peacekeeper na dumating mula sa Liberia. Ibig sabihin, maayos ang kanilang kalusugan pagdating sa ating bansa. Sa ngayon nga, Vicky, ay patuloy ang paglalakbay ng mga peacekeepers patungo ng Sangli Point sa Cavite, at mula nga doon ay dadalhin sila sa Caballo Island sa Manila Bay. At pagdating doon sa Caballo Island ay may makakasama sila na support team at medical team na siyang titiyak ng kanilang mga pangangailangan at magmomonitor ng kanilang kalusugan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Kahit ilang pa yung mga bakod, hindi raw balakid sa mga estudyanteng talaga namang desididong magbulakbol. Tulad na lang ng mga mag-aaral na nahulikam, malaninja ang pagtakas nila sa kanilang paaralan. Panurin po natin itong pagtutok na ito ni Chino Gaston. Umakyat sa puno, saka nagpadausdos gamit ang poste na para bang bombero. Buwis buhay ang diskarte ng dalawang batang naka-school uniform para umano makapag-cutting class. Sa baba, naghihintay na ang dalawa pa nilang kasamahan. Pinost ang videong ito sa wheninmanila.com. Kapit-bahay ng isang mall ang kanilang paaralan at katabi lang ng opisina ng DepEd NCR. Batid ng guidance counselor ng high school ang problema sa mga estudyanteng nagka-cutting class. Madalas mangyari yan. Pag yung mga security guard namin ay medyo marami pinapapasok sa gate, tsaka sila sasalisi. Ngunit di naman daw nila pinapalampas ang ganitong gawain. Kapag talagang nahuli namin, na-identify yung bata, pinapatawag ang magulang, nakausap. Sinasabihan namin na yung mga anak nila ay kausapin kasi baka madisgrasya. Mahigpit na ipinagbabawal ng DepEd ang pagbunta ng mga estudyante sa mga sinihan, malls at computer shops tuwing oras ng klase. The students who are cutting classes have much to lose. Yung bata na perceived to be may tendency na mag-drop out, dapat closer watch. Kanya-kanya namang katwiran ang mga bata sa pagtakas sa klase. Pumupunta po sa computer shop, tapos nagka-computer po ng simula umaga hanggang uwian po. Nagkakayaan po kami mga classmate, mag-basketball na lang po. Maagang break time po kasi nahirapan po kami kumain pagka saktong break time na. Pero marami pa rin naman sa mga estudyante, batid ang kahalagahan ng tamang pagpasok sa eskwela. Marami pong natututunan. Tapos yung mga hindi po alam ng mga classmate mo pag nagkakating ka, ikaw po yung nakakaalam. Para po sa test, may isasagot po tayo. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Hindi lang sa pagpapakilig bumibida ang tambalang Tom Rodriguez at Carla Abellana. Sila rin ang mangunguna sa ating celebrity ukay-ukay sa Noel Bazaar ngayong taon. Ang proyektong ito ay lalakuhan ng ilan sa pinakamaningning na stars ng Kapuso Network para po sa isang mabuting adhikain ang mapasaya ang libu-libong bata sa buong Pilipinas ngayong Pasko. To every nation, the rich and the poor. Simula noong nasa Starstruck Kids pa, ang Kapuso star na si Bea Benene, aktibo na siyang nakikibahagi sa mga projects ng GMA Kapuso Foundation. I am supporting Kapuso Foundation since I was 7, since I started showbiz. At taon-taon, mga gamit niya rin ang isa sa mga pinakamabili sa ating celebrity ukay-ukay sa Noel Bazaar. Ilan sa mga pinakabago at pinakapaboritong damit ni Bea ang ating itatampok ngayong taon. Isa ka bang avid fan nila Tom and Carla? Ito na ang pagkakataon niyo mag-feel like a star dahil ang mga bag, damit, sapatos at accessories ng inyong idols pwede nang mapasa inyo. Pati yung mga gamit ko, pwede niyo ring mabili dyan. Sinilip naman namin si Tom Rodriguez sa set ng Don't Lose the Money.
At dito ay pinakita niya sa amin ang isang damit na talaga namang espesyal daw para sa kanya. Ito yung suot niya sa isang hindi malilimutan eksena sa kanyang International Emmy-nominated soap opera na My Husband's Lover. Second meeting namin sa ospital ni Eric nung nagulpi siya, ito yung suot ko na napaka-emotional scene. Actually, one of my favorite scenes sa My Husband's Lover. Ang mga damit na ito at ilang pang pre-loved items mula sa mga paborito ninyong kapuso stars ang tampok sa ating Tom and Carla Celebrity Ukay-Ukay sa Noel Bazaar. Sa darating na November 14 hanggang November 30 po yan, mula alas 11 hanggang alas 9 ng gabi sa World Trade Center sa Pasay City. These will all go to a great cause para po magpatayo ng mga schools. Ang lahat po ng perang malilikom ay mapupunta sa mga pinakamalaking projects namin sa GMA Kapuso Foundation. Nakashopping ka na, abay, nakatulong ka pa. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni na Elmo Magalon at Janine Gutierrez dahil sa Lunes na po ipapalabas ang Kapuso series nilang More Than Words. Sexy nga raw ang dating ni Elmo sa programa. Payag kaya si Janine kung itodo na ng boyfriend ang pagpapasexy. Alamin sa chika ni Lars Santiago. Hindi maiwasan ni na Elmo Magalona at Janine Gutierrez nakabahan dahil sa Lunes na magsisimula ang bago nilang primetime soap na More Than Words. Pero mas nakakahigit daw ang kanilang excitement, lalo pat maraming pumupuri sa mga eksena nilang ipinapakita ngayon sa TV. Excitement kasi yung lahat ng hard work namin talaga mapapakita na on Monday. So yun, super happy, super proud, super excited. Excited lang ako at naghahanap na kami ng paraan kung paano namin mapapanood yung pilot sa set. Unang beses na deglamorized si Janine. Si Elmo naman sa unang pagkakataon ay medyo sexy ang dating. Handa ba si Elmo na tuluyang magpa-sexy? Papayag ba naman si Janine? Hindi ko rin naman minamadali yung sarili ko. Like, kung ano lang yung kailangan kong gawin ngayon, kung ano yung dapat na babagay, kung ano yung pwede sa akin, yun na lang yung i-ingest ko sa akin. Siyempre, supporta naman ako sa lahat ng ginagawa niya. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mainit pa rin ang sagutan ng kampo ni na Vice President Jejomar Binay at Senador Antonio Trillanes IV kahit hindi natuloy ang debate nila. Yan naman ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Wala nagdebate pero hindi pa rin lumalamig ang palitan ng salita ng kampo ni na Vice President Jejomar Binay at Senador Antonio Trillanes IV. Si Senator Trillanes, Yolanda of all senators yan eh. Kahit saan siya pumunta, nawawasak. Mula Navy siya, mula nagkudita siya, habang nakakulong siya, naging senador siya. Ang bottom line dito, naghamon siya, tinanggap ko, tas umatras siya. Dahil natatakot siya sa katotohanan na hawak namin. Para sa kaalyado ni Binay na si Manila Mayor Joseph Estrada, tama lang na kinansela na ni Binay ang debate. That's a good decision. Dahil kung ako rin nasa lugar niya, hindi ko itutuloy yun. Dahil sa sisikat lang yan at may own expense. Sabi ni Binay kahapon, wala namang masyadong epekto sa publiko ang hearing sa Senado kaugnay sa umunoy overpriced na Makati City Hall Building 2 at sa Batangas Farm na sinasabing kay Binay. Yung na lamang survey ng Pulse Asia, nagpapakita as of September 15 yun. Hindi na yun as in na kagat ng maraming kababayan natin. It's waning. It's weakening. Pero sabi ni Trillanes, hindi pa tapos ang laban nila ni Binay. Meron nung 5 building pa na overpriced. Tapos may iba't ibang uri pa ng corruption na lalabas tayo sa mga hearings. Nakatakda sa November 18 ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kumukutit-kutitap na po ang daan-daang libong mga Christmas lights sa Ayala Triangle Garden sa lungsod ng Makati. Sinasabayan pa yan na masasayang pamaskong tugtugin. Nasa Makati sa mga sandaling ito, live si Jamie Santos. Jamie, Pasko na dyan! Mike, Paskong Pasko na dito sa Makati sa pagbubukas ng Festival of Lights.